Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Second sa mga number 1 yung bansa. Second ko, Pilipinas na, yung sa akin. Halat na bisita mo. Bohol. Kasi unang-una, dun ako pinanganak eh. Tsaka ano yun. Iba pa rin dito sa Pinas. Kahit na sobrang dami mo nang napuntahang magagandang lugar, hanapin mo pa rin ang Pilipinas. Ano mo to eh? Bansa mo to eh. Kahit na sobrang toxic siya. Oo, kasi siguro isa yun sa nagpaganda eh. Yung toxic na. Hindi, ang toxicity naman kasi. Isa yun sa nasa yun na yan eh. Ikaw rin ang ano yan eh. Kung i-adapt mo ba, 'di ba? Kung i-adapt mong parang toxic sa sarili mo, o maganda 'yon para yung toxic na 'yon, yung pa yung magpapaganda ng ano mo, buhay mo, 'di ba? Kasi ang hirap pag sinabi mong yung toxic, i-adapt mo na lang sa sarili mo. Ikaw din maapektuhan 'yan. Perception, no? Oo. Pero kung i-take mo siya sa challenge, 'di ba? Parang maganda rin sa buhay natin yung mga toxic na tao na sa mga to. Sige, gawin nyo lang mga gusto nyong gawin. Sabi nga nila, di ba, lahat naman tayo nakaka-experience ng mga toxicity sa buhay. Pagalingan na lang magdala. Nasa sa'yo yan eh, kung paano yung discretion mo eh, kung paano dalhin yung ganyang ganyang traits eh. Hindi ka naka-design para i-absorb lahat eh. Kasi may limitations tayo eh. Nasa yan, kung papadala ka, i-absorb mo pa yan. Kasi pagka inisip mo pa yan, ang dami ko ng problema, isipin mo pa yan. Bro, Pilipinas din ako. Wala nang tatalo dito sa Kasi lahat nandito eh. Nandito lahat naman durugas. Number 1. Hanggang gobyerno. Hanggang gobyerno. Di ba may Hindi, totoo lang. Talagang iba pa rin talaga. Kasi kung ako, tatanungin mo, kung ayaw ko tumira sa Pilipinas ulit, di sana, naisipan ko na mag-Canada. Or yung mga offer sa akin ng mga guests ko na doon ako titira sa lugar nila, New sila Zealand, bahala sa sa akin, US. sa US. And may mga times pa na kunin nyo na lang yung pamilya nyo, no? kukunin nyo. Or bibigyan ka namin ng trabaho sa Amerika kung ayaw mo na magbarko. Madali na lang yun, dali lang yun. Pero hindi. Ayoko talaga. Kasi Actually, totoo yun eh. Through our guests na-encounter namin. daming offer. Daming offer. Sabi nga nila, yung pagmamahal mo raw sa bansa mo, parang relationship. Aalis ka para magtrabaho, tapos babalikan mo. Kasi mahal mo. I love you. Pero yung mga nagpo-for good sa sa mga ibang bansa, like US, masarap. Maganda rin naman kasi ang buhay doon. Tsaka isipin mo, kung titira ka naman sa Canada or US, hindi naman sa pag-ano sa mga nasa Canada, diba? Tatrabaho ka doon. Ilang years bago ka makauwi na Pilipinas. Tatrabaho ka doon, babayaran mo yung mga gusto mong bayaran. Parang doon ka lang kasi nakatira. Na parang ka nagtatrabaho dito, diba? Yung tax kasi dun eh. Oo, tsaka yung cost of living ng Amerika tsaka Canada, hindi basta-basta. Mataas. Hindi pa pwedeng magtatrabaho ko ng isang trabaho doon na ang trabaho mo minimum lang. Saan ka pupulutin? Pero lang kung manager ka na doon or di ba? Pwede yun. Pero kung yung bang service crew ka doon, tapos wala kang kunwari, 6 hours ka lang ng trabaho mo na yun, tapos Wala wala kang kang side job. susunod. Excuse me. Tapos ka doon, ang hirap naman, di ba? Parang nasa Pilipinas ka lang rin yan eh. Tol. Maganda ang Canada. Kasi nasa ibang bansa ka. Pero kung susumahin mo rin ang kinikita mo doon, land-based, sagot mo lahat, sagot mo hindi rin worth it, di ba? Meron kasi mga kontrata na hindi open contract. Para ka nasa Middle East niyan. Dapat ka magtrabaho sa ibang employer. Pag naka-open contract ka, yun yung mga possible na trabaho na sa mga vacant hours mo, pwede kang mag-side job 2 hours, maglinis ng ganito, ng ganyan, or mag-dishwasher. Tsaka ang pinaka doon, pagdating mo ng Canada, employer mo, yun yung mag-aasikaso sa'yo. Tapos ilang years pa bago mo makuha yung pamilya mo. Depende pa yun kung makukuha mo eh. Kung nasa barko ka, ilang months lang, not a year, talagang makikita mo pamilya mo, makakauwi ka sa Pilipinas. Yun yung lagi kong iniisip eh. Within 2 years, 3 years, nasa Canada ako. Pero hindi ko pa nakikita pamilya ko na. Kukunin ko pamilya ko, ilang taon na, di ba? Actually, maiksi nga yung 2 years eh. Yung iba niyan, nasa 4 years na, 5 years na, hindi pa nila nakuha yung pamilya nila. Kasi nakadepende pa rin yung application mo ng PR doon sa salary range mo eh. Depende pa yan sa employer mo. Kung susuporta. Tapos eto pa, isang factor pa dyan, depende pa kung nasang province ka. Kasi iba't ibang province, magkakaiba ng rate yan ng magkakaiba ng rate. Iba state. For example, sa Halifax, ang daming nagja-jump ship doon. Sobra.
Dami nagja kasi ang dali raw makakuha daw hindi ko kasi alam. Pilipina mismo nagsabi sa akin, Pilipina na Taga doon. taga ron. Sabi niya, Glenn, magano to, humanap ka ng Halifax na lugar, ganyan. Sabi niya, within a year, makukuha mo yung ano mo. Makukuha mo Pamilya yung mo. PR mo. Tapos kasunod na rin, syempre, yung ano mo, yung pagkuha mo dun sa family mo. Walang mas mahirap sa pagtitiis na nandito ka sa Pilipinas. Na wala kang nakakakanga. Di, totoo lang Oo, sir. Ano bang makikita mo yung pamilya mo, gutom? Di ba? Walang mas mahirap. Kami anak mo, puta. Tsaka alam mo naman sa Pilipinas, pag wala kang pera, walang respeto. Walang ibang tingin sa'yo ng tao. Pag wala kang pera, ibang tingin sa'yo ng tao. Sinasabi ko nga sa mga anak ko totoo pre halimbawa sa mga school meeting or basta sa mga classmate or sa mga kalaro nila. Pag tinanong ka ng kung sino, anong trabaho ng papa mo, huwag mo sasabihin nagbabarko. Sabihin mo, waiter. Huwag mo sabihin seaman, sabihin mo waiter. Kasi yun naman talaga yung job description ko waiter. Sa barko nga lang ako nagtatrabaho. Kasi nakadepende yung respeto sa'yo ng tao kung magkano yung income mo. Kung paano yung pakikisama nila sa'yo. Once na nakita nilang maganda yung kinikita mo, malaking pera mo, ganun yung pakikisama na makikita mo sa'yo. Diba? Ganun yung pakikisama nila. Lalo na kamag-anak mo. Tama, number 1 yan. Pag mag-anak mo. Hindi, totoo yun. Hindi ko marinig kasi. Kaya ako element yung gamit yung toxic. Kasi sa mga OFW, yun kasi yung stereotype ng mga Pinoy. Totoo. Pagka yung isang Pilipino nag-abroad, ang tingin kagad nila may pera. Tapos pwede mahingan, ganyan. Yun yung stereotyping Pero may stereotyping din na common na problema ng mga nag-OFW. Toxic yung katrabaho. Yung club mentality, naghihilaan. Tapos uutangan, hihingan, akala may pera palagi, para may pinatago. Oo. So, yun yung toxic na hinantay ko sa inyo. Number ay mga ganyang family, yung parang family relatives mo talaga. Mga pinsan mo, mga ano. Once na nakita nilang successful na, parang puta, artista ka sa paningin ng mga yan. Kaya nga hindi ako ma-post. Ang dami kong lugar na napuntahan pero hindi ko, pinapost ko yung iba pero pag nasa... Yung mga deserve mo lang i-post ko. Kasi nakapunta na si ano sa ganyan. Magsisimula na mag-usap-usap yan. Magiging dahilan ka ba ng kamag-anak mo para kainggitan kanila na magre-result na kakainis ang kanila? Bakit? I-example ka kasi ng tiyahin mo or tingnan mo si Glenn, nakarating na sa ganito. Ngayon yung pinsan mo, magagalit sa'yo. Ikaw yung bida. Ako na naman yung ano. Ikaw yung binalan ng nanay ko. Patambay-tambay ako dito. Nanay ko. Kasi gano'n naman talaga It's really normal sa mga Pinoy. Nagkaroon ka ng kasalanan. Ngayon, nagkaroon ka ng kasalanan kasi nag-post ka. Pagka may pera ka na, ang dami ng imbitasyon na dumadating. Bigla-bigla na lang makikilala. Hindi mo pinsan, no? Dati hindi mo pinsan, ngayon pinsan mo na. Dati hindi ka pinapansin, bigla kang kukunin. Yung nasa barko kayo, nag-chat na, hi, marami yan. Grabe talaga mga Pilipino. Marami yan. Lalo na yung sa ibang bansa ka, di ba? Chat ka. Kunin kitang ninong, ha? Sige. Ikaw naman. Walang problema sa akin yun. Walang problema yun, di ba? Ang pangit kasi tanggihan nun Oo. Pero yung mga dati na hindi ka pinapansin, bigla ka na lang papansinin na dahil nakita nila may narating ka na, may napat. Di ba? Nasa yelo ka, no? Gulat ka ngayon, no? Yung mga ganun bagay lang. Buti nga kayo, hindi kayo nagpalit ng account Yung ibang kakilala ko, gumawa ng bagong account na hindi friends yung mga kaibigan nilang Pinoy. Para makapag-post lang nung gusto nilang i-flex. Yung pag-flex, hindi naman talaga parang sumali ng may store ka lang din. Hindi, tsaka para makita rin nila na may napatunayan ka rin sa buhay mo. Diba? Hindi naman pwede yung sila lang, no? Kayo lang ng kayo. Diba? Hindi, kung ako masusunod, gusto kong i-post talaga yung lagi akong lasing. Lagi kang lasing na kung saan kang squatters area na nakatambay. Para isipin nila, wala kang mararating. Gusto ko yung gano'n, yung kasi hindi mo rin kasi maiwasan, no? So, sobrang eager mo din talaga na mapakita mo rin. Di ba? Saka hanapin ka nila Wala ka sa Facebook. Sa Instagram pa ka din.